Okay, may tatlo pong bagay na nag-warning si Jesus sa atin, no? Marami siyang winarning sa atin, pero gusto ko po sanang mag-concentrate tayo dito sa tatlo lang muna. No, tatlong warning ni Jesus sa ating mga Kristiyano. Alam niyo, ang mga unbelievers, isang katerba na warning sa kanila eh. No? Pero sa ating believers, meron pa ring warning. No, sa totoo lang, mas mahigpit nga ang Diyos sa atin eh, kaysa sa mga unbeliever. Kasi sabi niya gano'n, kung ang mga believers na ay halos hindi maligtas, i-correct ko yung sarili ko. Kung ang mga believers na, ang mga Kristiyano na, ay halos hindi maligtas, ano pa ang kahihinatnan ng mga hindi ligtas? No, kung ang mga believers ay halos hindi maligtas, how much more yung mga malalayo sa Diyos? So, ano laking warning nito na ito po yung katwiran ng Laodicean Church, no? Ano ibig sabihin ng Laodicean Church? Yung mga malalamig, yung mga okay na yan, pwede lang yan, maliligtas pa rin ako, hindi ganun kasamaan Diyos, masyado akong mahal ng Diyos nang hindi niya ako pababayaang mapahamak. Yan akala natin. Kasi mas mahigpit ang Diyos sa mga Kristiyano kaysa sa mga hindi. Bakit? Kasi ang dami kasing accusation ni Satanas eh. Alam niyo po ba yung accuser? Accuser ni Satanas na, may mali yan, may mali yan. Yan, may mali yan. Talagang sisilipin ni Satanas yan at kung hindi tayo may pagtatanggol ng Diyos, papakikialaman niya tayo. No? Tingnan nyo, si Sara Duterte hindi ma-impeach. Bakit? Dahilan sa procedural lang. No? Kumbaga parang wala pang maling ginawa si Sara. Nakita naman, broadcast nga yan, di ba? Na-broadcast, sabi niya, papapatay ko yung mga ganyan. Nalala ko yung isang tao noon na nagbiro lang na papapatay niya, yung si Digong. Alam niya, inimbestigahan kagad yan. Hindi pinalagpas yan. Pero si Sara, sabi niya, no joke. Sabi niya gano'n. Ngayon, hindi mo ma-impeach dahilan sa may maling procedure. So tama lang naman yung tamang pamamaraan, yung tamang hakbang. No? Kung dito nga sa gobyerno ng Pilipinas, 13 na judges ang nagsabi na may mali. Hindi makasunod. Kumbaga parang mapabaliwala lahat yan. No? Bakit? Mag-itay pa tayo ng 2026. Isipin nyo, yung mga judges do sa Supreme Court, nagsabi, mali ang procedure, hindi po pwede. So tinitingnan dito yung tama ba yung sistema, yung due process, yung mga ganito ganyan. Alam niyo, may mas mahigpit si Satanas. Hindi niya palalagpasin yung ginawa mo. Hindi niya palalagpasin yung asal mo. Hindi niya palalagpasin yung kilos mo. Hindi niya palalagpasin yung mga in-entertain mo. Kaya nga sabi ng Diyos, kung ang mga mismong mga Kristiyano ay halos hindi na maligtas, lalo pa kaya ang mga unbelievers. So ito ay isang bagay na sapat ito na maging isang basihan natin na maging mapagbantay. Hindi kasi kung born again ka na, okay ka na. Maraming aayusin pa sa atin. At kung hindi tayo magpapaayos, alam niyo nakalagay dito sa 7 simbahan sa Revelation. Ano yung unang simbahan? Simbahan ng Epeso. Yung pinakalas, simbahan ng Laodicea. Sabi niya, mga simbahan na to mga born again na to mga nagpupuri na ito mga maaayos na nga ang ugali nito Pero sabi niya gano'n, meron siya isang simbahan kinausap at sabi niya, hindi pa sapat ang trabaho mo. Hindi pa sapat ang kilos mo. Hindi pa sapat ang pagiging Kristiyano mo. Hindi pa sapat, hindi ko pa kayo maiharap. Nakukuha niyo mga kapatid? Meron ba ikakasal ngayon? Pakita ng mga katabi, baka ikaw. Umaming ka na. Meron bang kinasal na wala man lang make-up? Grabe nga kahit bagyo. Nakita niyo sa TV yun? Kahit bagyo. No? Lubog yung simbahan, binaha yung simbahan, sige, tuloy pa rin sila. Talagang walang hahadlang sa aming pag-iibigan. Talagang hindi ako papahadlang, sabi siguro ng babae, lalaki, pero tingnan mo, yung itsura ng babae ay nakaayos, at ang itsura ng lalaki ay nakaayos. Sabi ni Kristo, hindi ka pa nakaayos, hindi pa kita pwedeng pakasalan.
Oh, bakit? Kasi ang simbahan ng bride, siya ang groom. At sabi niya, sa asal mo, sa kilos mo, sa ugali mo, sa katayuan mo, hindi pa kita maiharap sa Ama. Alam niyo kung nasa sa Bible yan? Nandun sa 7 simbahan niya, nasabi niya, yung trabaho mo, yung ministry mo, yung pinagagawa ko sa iyo, yung hinahanap ko sa iyo, hindi pa pwede. Sabi niya, hindi pa kita pwedeng i-present. Nakuha niyo mga kapatid? Alam niyo ba yung ferret? Ferret, parang daga itong mahaba. Parang whistle. Ferret ang tawag doon. Na ganyan siya kahaba, pero ganun lang siya, ang payat-payat niya, na takbo lang siya, natakbo rin. Ngayon, pag itong ferret ay naging pet mo at nakita ka niya, na amo ka niya, sabihin natin, nagkaanak yan, Ngayon, yung bawat anak niya, kakagating niya, ilalapit sa'yo. Ilalapit niya. Ngayon, may mga ganyan nga na mga hayop, I think yung parang pusa, ito rin na ipapa-approve niya sa'yo yung anak niya, kung accepted mo. Ngayon, itong parent, ilalapit niya sa iyo yung bawat anak niya at hihintayin niyang acceptin mo, tanggapin mo. Paano? Hahawakan mo ganun. Kakalabitin mo yung maliit niya, liit itong daga. Pero ito, mahaba ito, na parang putlong nga siya Pero, mabait ito, mabait. Ngayon, ihaharap niya sa iyo yung anak niya at hihintayin niyang tanggapin mo. Paano? Hindi kalabitin mo lang na ganun. Kasi pag hindi mo kinalabit, tatanggihan niya. Kasi hindi mo tinanggap. Ikaw ang amo niya. At si Jesus po, ang sabi niya gano'n, may mga bagay pa sa iyo na hindi pa okay, hindi pa kita maiharap sa Diyos ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Sasabihin natin, kahit nasabihin natin, lamesa, damit, pina-repair mo, pinaayos mo. Pagtingin mo gano'n, hindi pa naayos. Kotse na nasira, ipaparepair mo yan. Tapos isi-check mo, sasabihin mo, ay hindi pa ayos. Sabi nung gumagawa, hindi pa nga tapos O, dumalaw ka lang Pero hindi pa kita matatawagan. Dati nagpa-repair ako sa kasa, nung sasakyan kasi may gumuhit na tao rin. Para siguro malaking bato yun. Talagang ginuhitan niya yung isang side ng kotse. Under pa naman ng insurance, di pinagawa kong ganun. Maya-maya tumawag na sa akin, sabi niya, sir, tapos na. Ano gagawin ko check ko ngayon. Kasi tapos na. At sabi na Jesus, hindi pa kita pwedeng iharap. Bakit? Hindi ka pa tapos. So, ngayon, gano'n ka kabilis matapos? Nasa sa'yo yan. Tapos sabi niya, lahat tayo, kahit born again ka na, ay haharap ka pa rin sa Diyos. I-check ka. Alam niyo ba? Meron po yung isang tao na actually si Perry Stone to na naginip siya. Ngayon, meron daw siyang kalaban. Merong naninira sa kanya. Yung tinitira-tira siya. Ang nangyari, tinitingnan daw niya yung tao na yun. Tapos lahat daw ng sinasabi niya na pangit, na hindi maganda. Born again din. Na sinasabi niya laban kay Perry Stone. Ang ginagawa po ng anghel, sinusulat niya na sinusulat. Ang papangit daw ng mga salita. Ngayon, sabing ganun daw ni Perry Stone. Ako nga, sabi niya, natatandaan ko yung mga sinabi niya sa panaginip ko Ang pangit ang mga salita, mga paninira, mga hindi magandang salita, mga remarks, mga opinion na hindi magandang salita. Ang ginagawa daw ng anghel, sinusulat niya na sinusulat. Tapos hanggang sa nagising siya, biglang, sabi niya, naalala ko pa yung mga sinabi. Ngayon, nagtanong siya, Lord, bakit mo sinusulat yung mga pangit na salita? Yung mga salitang walang katuturan, yung mga salitang walang silbi, mga salitang hindi maganda. Nakuha niya mga kapatid, alam niyo, bigla rin salitaan Diyos, sabi niya ganon, sapagkat mananagot sila sa bawat salitang binitawan nila nung buhay sila. Kung nasa Bible pala to. Mananagot ka for every idle word. Kaya nga pag galit ka, ano ibig sabihin nun?
Tikon mo na lang yung bibig mo kaysa makapag-release ka. Bakit kasi? Naka-record yan. Ito yung sinasabi po ng Diyos sa atin na may nakabantay eh. May nakabantay. Okay, isimulan ko po ito. Meron po siyang 3 bagay na nag-warning siya dito sa Biblia. Unahan ko na po kayo, no? Sabi niya ganon, dadaanin ko ito, no? Basahin ko po muna. Sabi niya ganon, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito. Sabi niya, sino kausap niya rito sa Hebreo? Mga born again na. Mga Kristiyano na. Nang sabi niya ganon, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas saan? Sa parusa. Akala ko ba, hindi na ako parang parusahan ng Diyos. Hindi totoo yan. Meron pa rin parusa. Kapag ka hindi ka umayos. Hello? Meron pa rin parusa. Kapag hindi ka, hindi mo inayos ang ugali mo. Alam niyo, meron isang pastor, ang taba-taba. Siguro mga 3 times kay Johnny. No? Natawa ko rito, nagpapastoral meeting tayo rito eh. Sabi ko gano'n, dito si Johnny, di gitara. Tapos nandiyan ako. Tapos sabi ko gano'n, maganda yung tugtog ni Johnny. Sabi ko, hindi naman siguro lalaki ang tiyan ni Johnny, ang ulo ni Johnny. Biglang sumagot si Johnny, sabi niya, tiyan lang po. Andiyan pa kayo? Ano na yung sinasabi ko last? Yung mga pastor. Si John Coe, ang pangalan nito, John Coe. C-O-E ang apelido. C-O-Coe ang basa. Ngayon, ang galing niya magpagaling. Para siyang Benny Hinn nung unang panahon. Na talagang ang daming milagro sa harapan niya. Laki-laking tao. Tapos yung pantalon niya hanggang dito sa taas ng puso. So na-imagine nyo? Na ang laki-laki niya. Kaso ang problema, number 1, niloloko niya yung mga kapwa niya, pastor. Ang gagawin niya, aagawin niya yung mga miyembro. No? Sabi niya, magkukrusade ako, magtatayo ako ng mga ganitong tent. Ngayon, sabi ng mga tao, saan ka kukuha ng pera? Susuplayan ako, bibigyan na, mag-o-offer yung mga simbahan sa paligid ko. Saan ka kukuha ng mga tao? Aagawin ko yung miyembro nila. Talagang diretsuhan. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa kanya, kung di mo babaguhin yung ugali mo, tapos meron pang isa, number 3, ano yun? Napakatakaw. Walang kontrol sa pagkain. Napakatakaw. Hindi daw tumitigil kakakain. Kaya pala sabi namin, ganun pala, ang laki ng katawan eh. Tapos pag magpantalon, hanggang taas ng puso, di ano yung tsura nun? Humpty Dumpty sat on a wall. ang laki-laki niya. Alam niyo mga kapatid, sandali lang ang buhay, patay na. Bakit? Sabi po nung teaching, sabi nung prophecy sa kanya, hindi mo kayang mabuhay ng may pag-ibig sa mga kasama mong pastor eh. I-judge kita. Walang nangyari. Namatay ng maaga. Sayang. Namatay ng maaga. Kasi wala siyang respeto sa ibang pastor. Wala siyang respeto sa ibang mga kasama niya. Wala siyang respeto, lalo na sa pagkain. Wala daw oras na hindi kumakain. Lagi pagka nakikipag-usap kung kanino may hawak na tinapay. No? Ngayon, wala namang problema pero lahat ng sobra mali. Maliban lang kung sa Panginoon ka sumusobra. Mas maganda nang lumagpas ka sa langit kaysa kapusin ka, kulangin ka sa langit. Anong mangyayari? Bababa ka sa impyerno. At ito, pinag-uusapan natin. At sabi niya, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa. Ang kausap niya, born again na. Tuloy mo pa yung kasalanan mo. Born again na, kausap niya. Kapag hindi natin pinapahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila, ibig sabihin napakalaki. Amen po ba? Alam niyo, yung nung unang panahon, na nung matagal na, wala pa sila anti-baby no, nagsisimula pa lang, kaboborn again ko pa lang no, nakikita ko, alam niyo mga kapatid, may mga kabataan kami, kasi ang worker noon, hindi naman worker katulad ngayon, ang worker noon, mga Bible school students. Nag-aaral sila sa Bible school. At ang OJT nila, linggo-linggo, once na nag-Bible school ka, meron kang OJT na kagad pag Sunday. Saan yan?
Dahil ang simbahan po nung organization na sinamahan namin noon ay nasa 400, kalat dito sa Manila yan, hanggang Mindanao. Ngayon, sabi nga nila, sisingit lang ako. Doon daw sa Mindanao, meron daw nga isang isang miyembro doon na inis daw yung pastor. Sabi niya, bakit tong miyembro na to tulog? Patay ang ilaw. Nagpe-pray, during prayer, tulog. Sabi niya, bakit naman tutulog-tulog itong miyembro na to? Nung pagsindi ng ilaw, tulog pa rin. Pakita nila na patay na pala, tinamaan ng ligaw na bala. Sino gusto magpa-deploy doon? Okay, sabi niya gano'n, tatlong bagay na sinabi na ang Diyos ay nag-warning. Ang isa rito ay yung literal na impyerno. No, ito yung ginagamit po talaga ng mga tao na sabihin natin na magandang pang-evangelize, kakatok ka. Yung literal na impyerno. Sa impyerno po, ang itsura po nito ay may apoy. At doon ang apoy ay hindi na namamatay. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy yan. Na nasusunugin ka. Ang sabi nga po ni Mary Baxter, nung nagpunta siya ng impyerno, yung isang kaluluwa daw ilalagay doon sa malaking hukay pababa ng lupa. Paganyan. Tapos, doon may apoy na lumalabas at meron pong isang kaluluwang itatapon doon sa gitna. Tapos ang gagawin po nung apoy, liliyab yan. Hihiyaw yung kaluluwa na nararamdaman niya. Lahat, aware siya, malinaw sa isip niya at napipil niya yung apoy, nararamdaman niya yung apoy at tutunawin nito yung laman niya at magpupumiglas ito, natatakas ito, lalabas ito doon sa hukay. Kaso may mga demonyo nakapaligid at kapag makakalabas na siya, sisipain siya pabalik at meron silang pantuhog na itutulak siya pabalik hanggang sa maluto na yung katawan niya. Ngayon, anong mangyayari? Bukod doon sa apoy, merong mga bulate, excuse me po, ito naman totoo na may mga bulate na lalabas doon sa katawan niya at kinakain yung laman niya, nakikipag-unahan sila na kasi uubusin ng apoy yung laman niya, yung karne niya, pero ang gagawin po ng mga bulate, makikipag-unahan doon sa karne na uubusin din niya. Sabi niya, ang bulate sa impyerno ay hindi na namamatay. So dalawa yan na kinakain siya. At ang sabi po ni Mel Baxter, kapag ubos na yung laman niya, siya po ay tutubuan na naman ng laman at sisimulan na naman itong sunugin, kainin ng bulate at kapag ubos na, siya ay tutubuan na naman ng laman at sisimulan naman itong sunugin at kainin ng mga bulate hanggang kailan? Wala nang tigil yan. Magpawalang hanggan na yan. Mabuti sana kung 100 years lang. Hindi. Ang sabi niya, eternal. Kaya nga bumaba si Jesus dito para iiwas ka doon. Warningan ka doon. Pero siyempre, ang langit po ay may quality control na meron lang, hindi nga lahat nakakapasa. Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi lahat ay nakakalagpas dito. Kasi sabi niya gano'n, yung sa Galatia, ang sabi niya, ang mga gawa ng laman, karimari-marim na pamuhay, pagsiselos, paninibugho, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Alam niyo, sabi niya gano'n, pinabalahan ko kayo, hindi kayo makakapasa. At kapag hindi ka nakapasa ron, bababa ka. Warning ito sa ating lahat. Huwag mo sabihin pastor ka. Huwag mo sabihin marami kang alam sa Bible. Kasi ang tinitingnan dito ay yung gawa. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko nga nung unang panahon. Ang mga worker kasi noon, mga Bible school students, okay, either 2 years kang mag-aaral sa Bible school or 4, may degree din. No, yung 2 years, ikaw magiging assistant pastor. Pero yung 4 years, magiging pastor ka. Ngayon, kapag nakagraduate ka rito, i-deploy ka nila. Bibigyan ka nila ng simbahan na ikaw magpapastor. At yung mga Bible school students, habang nag-aaral, sa lahat ng simbahan dito noon, ng organization namin,
ilalagay ka rito, ilalagay ka riyan, i-deploy ka rito, buong araw ng linggo yan. At pag minsan naman, sila rin na nagpapakanta, Sabado pa lang, pupunta na sila ron sa mga deployment nila at magpa-practice na sila. Kalat yan sa buong Manila. Ang isang pinagde-deployan nila, yung sa amin, yung simbahan namin. Yung sa amin, Sabado pa lang, magtuturo na yan, magpapakanta na ng choir yan, tapos kinalingguhan, magsisermo na yan, ang buong gawain yan. So, ang ganda. Pero alam niyo, nung kabuboy naging ko, nakita ko kung paano silang magsalita laban doon sa pastor. Sabi ko, ano pwede ba yan? May time, minumura nila yung pastor. Sabi ko, boy, naging ba itong mga to? Literal po. Kabuboy naging ko lang yun. Sabi ko, di ko alam to ha. Sasalita sa likod ng pastor. Paano yung pastor may pagkatamad? Ano mo? Pero bakit? Maski na, kahit na. Dami nilang salita. Dami nilang di magandang sinasabi. Ako naman, kung di nila sasabihin yun, hindi ko naman makikitang mali. Bakit? Saray ako magpasensya. Kasi alam ko, pagka-Kristyano ka, pagpasensyaan mo. Sasalita sila laban doon sa pastor. Ayoko na maisumbong. Pero minsan papasok akong ganun doon sa kwarto, nandyan silang lahat. Maririnig ko yung mga boses nila na gaganon ako sa likod. Ganun sasalita doon sa pastor. Sabi ko, pwede pala yan? Mali. Ano nangyari ngayon? Alam niyo, makikita mo kung sino yung magiging matagumpay sa ministry sa hindi. Nakukuha niyo mga kapatid? Nalala ko nga eh. Yung simbahan ng Bataan po, noong unang panahon. May mga kabataan sila, hindi ako nagkakamali, siguro mga 7 kabataan ito na nandun. Dumalaw ako ron. Ngayon, doon sa isang kwarto, andito ko. Ngayon, dito sa katatapos ng service, nandito sila sa kabilang kwarto. Narinig ko. Sabi kong gano'n ang sinasabi nila, punta tayo doon, yayain natin yung bagong dating. Saan pupunta ron? Alam, pinakikinggan ko, alam niyo kung ano sinasabi ng mga kabataan. Magdodroga sila. Magmamarihuana daw sila. Sabi kong gano'n, ba't ganito to? Isipin mo, yung mga kabataan na born again, nagtatangsyan, umate ng prayer meeting yan. Nag-uusap-usap kasi, yayain daw nila yung bagong dating para magdroga. Sabi ko, bakit ganito? No, hindi nila alam, nandun ako. Kaya nung lumabas silang ganyan, nakita nila ako, naggaganon sila. Bakit? Alam nila, narinig ko eh. Pagkatapos hindi ko sila pinansin, pero kinausap ko si Pastor Ayam. Sabi ko sa kanya, hanggat hindi mo pinapaalis itong mga to, hindi ka makakaipon ng mga born na ginang totoo. Bakit? Didemonyohin nila eh. Kapag may baguhan riyan, yayayain nila magdroga. O ngayon, sasabihin ngayon nung kabataan na bago, okay lang pala to. Di susunod lang yan. Sabi ko gano'n, hanggat hindi mo yan napapalitan, hindi mo yan napapaalis, hindi ka makakaipon ng mga miyembro ditong maayos. Ano nangyari? Totoo nga, ayaw pakawalan ni Miriam kasi nga, pinagpaguran niya yan eh. Di ba? Nangihinayin siya rin eh. Pero ano nangyari? Wala nga talaga. Pero nung nawala na lahat yung mga taong yan, yung simbahan nag-boom. Kaya nga sabi niya gano'n hindi ko Kristyano. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi isa pong problema dito sa Rema, minsan puro pagpapala, wala na yung self-checking ba. Kung yung sasakyan nga may nararamdamang mali, lalabas to sa front check engine. Di ba? Kung yung ano nga yung rep natin pag hindi na isara ng maayos, ano nangyari? Tumutunog. Nalala niyo ba ewan ko kung sino pa nakakatala, yung unang telepono, na pagka hindi mo na ibaba ng maayos, nag-iingay, nagwo-warning. Bakit? Tingnan niyo yung cellphone niyo. Pagka, dit, may babala na matinding pag-ulan, pagguho ng lupa at pagbaha. Nagsasabi siya, ngayon ang Biblia po ay sabi niya mga Kristiyano na kayo, at sabi niya, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa
kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila, na napakalaki ng plano niya, napakalaki ng coverage niya, ang laki-laki ng insurance na ibinibigay niya. Alam niyo ba yung Port Everest na ibinigay binigay sa akin? Alam niyo po, ang sabi ng insurance, sabi niya ganun, kung bahain yung sasakyan na yan, covered ng insurance. Anong gawin natin? Pabahan natin. Diba? Hindi mo sasadyain. Pero sabi niya, ang laki, dakila, ang coverage. Yung buhay mo, yung anak mo, yung kinabukasan mo, yung kalusugan mo, yung kapakanan mo. Ano pa? Sabi niya, sakop ng kaligtasan na yan. Pero mag-iingat ka dahil pag nagkamali ka, hindi sasagutin ng Diyos yung mga yan. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya alam mo gagawin ko doon sa yung mga kabataan namin, yung meron pang isa. Naalala ko na naman ngayon, pagka nagsiserve ako, dito ko lang naalala. Yung youth leader namin, hindi ko lang babanggit ang pangalan, nilabanan niya yung pastor. Kasi sa harapan ko, ang nagsisermon, pastor lang. Hindi kami nagpapasermon ng kung sino-sino. Yun ang kinagisnan. Ngayon, na nangyari, i-check kung yung youth leader ay pwede nang magpastor. Dito, isang linggong training ka lang, pwede ka ng pastor. Pero noon, hindi. Pinag-sermon namin, itong youth leader, punong-puno pala ng sama ng loob doon sa pastor. As in, punong-puno. Alam nyo, pag punong-puno yung tiyan mo, excuse me ha, ilabas mo na lang sa CR. Ang ginawa niya, yung mga sama ng loob niya, nilabas niya sa sermon. Ay, nung nag-sermon na siya, nakakatakot magpakita, baka pag nakita niya, ikaw boy! Pagka lumusot yung ulo mong gano'n, ikaw kuis! Nakakuha niya, ikaw April! Gano'n, parang tatago ka yung assistant pastor namin, nakaganon na. Sabi, hindi ganyan mag-sermon. Pero nervous na nervous siya. Alay, tinira niya yung pastor. Talagang tinira-tira niyang gano'n. No? Sabi ko gano'n, paano kaya ito nakagano'n? Ingat ka. That's not God's. Ano ito? Alam mo nangyari? Nabaliw. Sira ng utak. Kung sabihin ko to, kilala ni Auntie Baby. Sira ng isip. Hindi ba siya iningatan ng Diyos? Hindi siya nag-ingat eh. Nandun ako sa camp itong mga nakaraang taon at sabi po nung isang napoposes doon, sabi niya, libo-libong demonyo ang nakasunod sa pastor nyo. Sabi daw, libo-libo, no? Na nakasunod daw. Sabi ko gano'n, nung sinabi sa akin, matagal na yan, talaga naman ganyan eh. Na talagang hindi ka naman titigilan ng demonyo eh. Talaga nakasunod sa iyo, naghihintay lang ng mali mo eh. Alam niyo, nung camping na yon, nakakita ako na isang bagay na talagang sobrang apektuhan ako. Na naghalo ba yung yamot, pikon at inis, asar. Na talagang maapektuhan ka. Ang problema, magpapatanggap ako ng thanks. Ano gagawin ko? Entertaining ko yung mga nakakainis na bagay. O magpapatanggap ako ng thanks. Talagang sinara ko yung isip ko doon sa mga nakakainis na yun, na-booking ko, nahuli ko. Ibig sabihin, totoo naman eh, na-booking ko siya. Apektado na ako ngayon. Ano nangyari? Hindi nakapagpatanggap pa rin ng thanks. Tsaka ko dinil. Andiyan pa kayo? Alam niyo, nung time na nag-entertain ako, kasi tanongin mo yung katabi mo, nakakainis ba ako sa'yo? Tanongin mo, napapangitan ka ba sa akin? Siyempre, di aamin yan. Pero may time talagang na bumigay ako. Bakit? Kailan magbantay kayo eh. Na hindi mo papapasukin doon sa heart mo yung mga, ano ba? Yung panis, wag mo nang kainin. Hindi, pwede pa ito. Ano ka? Mabuti pa sana kung wala pang lasa eh. Kaso, kung bagay, yung amoy mo na lasang-lasa mo na kinain mo pa. Anong tawag sa'yo? Baboy. Kasi ang panis, kahit ang panis yan, di ba kinakain ng baboy? Ano nangyari? Nataba pa. Di, pwede ko rin kainin. Baboy ka ba?
Sabi niya, ano man yung nakakainis, ano man yung maganda, ano man yung nakakainis, ano man yung hindi maganda, huwag mo tanggapin. Ano tatanggapin mo? Kung ano yung maganda, ano yung mabuti, ano yung kaibig-ibig, ano yung, yun lang isipin mo. Big sabihin niya ng entertainin mo. Nakuha niyo mga kapatid. Yung isang tao nga, papatayin lang yan tatay ko, babarilin lang niya eh. Hindi lang natuloy kasi may dumaang sasakyan. Pagdaan ng sasakyan, wala na yung tatay ko, pero papatayin niya tatay ko. O ano ngayon papasok sa isip mo? Lahat ng galit, lahat ng inis, lahat ng sumbat. Ako mamimili. Kung ano yung papapasukin ko, entertaining ko sa hindi. Alam niyo, yung taong yun, hindi ako nagkakamali, ako pata nagpatanggap ng tax. See? Daigin mo ng mabuti ang masama. Naririnig ko, grabe, mga Bible school students, nagmumura, minumura nila yung pastor. Sabi ko, ba't ganito? Di maganda. Okay nga, sabi niya rito, no, number 1 po ay ang impyerno. Talagang binabawal, wina-warningan tayo ng Diyos sa impyerno. Sabi niya, lumayo ka riyan. Bakit? Kasi doon, ang apoy ay hindi namamatay, ang bulate ay hindi namamatay, at ang oras ay titigil na. Bakit? Eternal yan eh. Habang buhay ka nang paparusahan doon, habang buhay ka kaso nga buhay doon, hindi na natatapos. Dito, buhay dito na sa mga 70-80 lang, di ba? Pero wala nang umabot dito ng 200 eh. Pero doon sa impyerno, 200,000 years na hindi pa tapos ang parusa. 2 million years na hindi pa tapos ang parusa. 1 trillion years na hindi pa eternal. Kapag pumunta ka riyan, kasalanan mo na lang. Kaya sabi niya ganun, maliit lang yung titiisin mo dito sa lupa. Number 2, rapture. No? Sa rapture, ay ito yun eh. Sabi nga nila paano ka pa makakarating sa kabilang buhay? Kailan dumaan ka sa kamatayan? Totoo naman. No? Paano kang makakarating sa langit o sa impyerno? Siyempre, kailangan mo dumaan sa kamatayan. Hindi pwedeng hindi ka dadaan doon kasi ang entrance sa kabilang buhay ay kamatayan. Pero alam niyo po ba na nakalagay dito sa Biblia na may pagkakataon na hindi ka na mamamatay? Tatawid ka sa kinabukasan? Ano yun? Rapture. No? Hindi na ako nagbibigay ng verse sa inyo, pero makikita naman to sa 1 Thessalonians chapter 4, starting verse 11. Ang sabi niya, pag dumating ang rapture, hindi lahat mamamatay. At kapag naiwanan ka sa rapture, goodbye. Lahat ng pinagpagura mo, nasayang lang. Lahat ng ginawa mo, nasayang lang. Lahat ng pag-attend mo, nasayang lang. Lahat ng efforts mo, nasayang lang. Lahat ng prayers mo, nasayang lang. Lahat ng pagtatype mo, nasayang lang. Lahat ng pag-effort mo, lahat ng paglilingkod mo, lahat ng ginawa mo sa Panginoon, pag hindi ka sumama sa rapture, nasayang lang. Bakit? Kasi hindi ka nagpigil. Hindi ka nagkontrol ng sarili. Bumalik ka pa sa dati mong buhay. Huwag mo sabihin, pastor ka. Meron nga yung may pelikula nga ganyan, natatawa ako kasi yung isang unbeliever, hindi sumama sa rapture. Sabi niya, ano nangyayari? Nagkakawalaan ng mga tao. Anong nangyayari ngayon? Sabi niya, pupunta ako sa simbahan, tatanungin ko yung pastor. Di ba dapat lahat ng miyembro ng simbahan, di ba na rapture? Ano nangyari? Pagdating niya, yung pastor umiiyak, bakit naiiwan? Kaya nga alam niyo, sabi ni Pablo, binabantayan ko yung sarili ko. Grabe to si Pablo. Siya na yung pinakamaraming alam, 2/3 ng New Testament, siyang nagsulat. Siya yung ilang beses, namatay na siya dahil binugbog siya, ginulpi siya. Alam niyo, may sinasabi nga sila ang tayo ko po ay tuwid, di po ba? Pero si Pablo sa sobrang bugbog sa kanya, kuba na. Yun ang sabi nila, hindi ko naman nakita, wala ako ron eh. Pero sa sobrang bugbog na inabot ni Pablo, alam niyo, sabi niya gano'n, binabantayan ko yung sarili ko. Baka pagkatapos kong mag-sermon, mangaral, hindi ako makapasa. Kaya sabi niya, sinusupil ko ang aking laman.
Alam niyo ba yung time na talagang na napikon ako na, hindi naman kasi pwedeng hindi ka rin aabutan. Si Jesus nga nagalit pero hindi nagkasala. Yan ang sinasabi ng Biblia, pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Kung nagalit ako, nagkasala. Lumusot eh. Ano yun? Huwag mo entertainin. Magalit ka pero huwag mo entertainin. Ang problema, napapasok ko yung galit. Alam niyo nangyari, nagka-COVID ako. Alam ko yung sarili ko eh. Kasi dami nang dumadaang mga sakit, di naman ako tinatalaban eh. Pero sabi ko, nung araw na yun, galit na galit ako. Pikon ako. Inis na inis ako, ina-entertain ko. Sabi ko, ba't kasi gano'n? Kumbaga, alam niyo yung nakakagalit, naka-base sa totoo. Hello po. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng maisahan ng kaaway. Paano kung nakakapikon? Irigalo mo na lang sa Diyos. Paano kung talagang nakakaasar? Irigalo mo na lang sa Diyos. Ano ba naman kung mapatawad mo? Malaking bagay bang kawalan sa iyo yan? Sa kabila naman ng ginawa sa iyo ni Diyos, na napakadakila ang ginawa sa iyo ng Diyos. Tapos hindi mo mapalagpas yan? Hindi mo lang alam eh. Nung Christmas party namin tinago yung ulam sa akin tinago yung fruit salad eh. Oh. Regalo mo na lang kay Lord. Palagpasin mo yan. Amen po ba? Bakit? Kasi napakadakila ng kapalit niyan. Ang liit-liit lang ng ginawa sa iyo eh. Oo nga, totoo nga, tilago nga yung ulam. Anong ulam? Yung sardinas, yung pipe. Hindi, ligo yun. Pero naman kung ang liit lang yan, compare mo naman sa napakalaking. Regalo mo na lang. Bigay mo na. Bitawan mo na. Hindi ko bibitawan to, pangakahawakan ko to, hindi mo ba alam yung pinangahawakan mo, yan, tutuklawin ka yan. Let go. Ano yung susunod dito? No? Number 1, yung impyerno. Number 2, yung rapture. Ay, hindi ka sasama talaga. Ilang beses po mga may nakakapanaginip na hindi sumasama sa rapture. Sabi ko nga rin, check mo yung sarili mo. Umaamin sila. Sabi niya, panaginipan daw niya, nag-aangatan na yung mga tao. Bakit daw siya hindi umaangat? Sabi, check mo yung sarili mo. Bakit hindi ka... May bahay po kami. Pinapaalis na kami. Wala kaming pera. Ngayon, doon sa bahay namin, ang dami ko napundar ng mga libro, mga gamit, tapos meron kaming isang truck. Yun na lang ang pag-aari namin. Yung elf na truck. Ngayon, ang sabi ng nanay ko, doon sa, pwede bang iwanan muna namin dito. Meron ka namang isang paupahan ng paupahan na apartment dyan. Wala naman tao. Pwede bang dyan ko muna ilagay lahat ng mga gamit namin. Tapos yung truck namin, ito na lang ang pag-aari. Iparada ko muna dito. Kaya sabi niya, sige, dalhin nyo rito. Ay, gumastos kami para madala lahat ng gamit doon. Ganon, yung mga kasangkapan namin, yung mga appliances namin na kasi wala na nga kami pera. Mahirap na kami. Alam niyo, makita-kita ko, pagkaraan po ng mga 2 buwan, lagi naman kinukumusta nung nanay ko. Okay pa ba? Sige lang, okay lang. Di siyempre, kasi kung sasabihin na kunin nyo na yung gamit nyo, kukunin namin, gagawa kami ulit iba't ng paraan. Sino pa magtutulungan? Di ba? Mga magkakapatid din, magkakamag-anak, magkakadugo, at saka kung pare-pareho kayong pangit, edi lahing pangit, gano'n. Kung pare-pareho kayong maganda, edi lahing maganda. Alam niyo, minsan nakita ko doon sa pinsan ko, doon sa baler, sabi ko gano'n, itong VHS player na to, itong Betamax player na to, ang mahal nun. Top of the line, nung binili namin. Bakit nasa kanya? Yung pala, yung gamit namin doon, pinakuha na. At yung truck namin, binalikan ng nanay ko, sabi nila, ay, binenta na namin kasi kalat lang. Ang sama ng loob ng tatay ko. Wala ko man lang pasintabi, binenta mo gamit namin, nagtatanong kami sa'yo. May dahilan ka para magalit, di ba? Ano ba yung gano'n? May dahilan ka para himagsik. Pero kung makakalimutan, Kristyano ka na. At mas mahalaga sa iyo si Kristo kaysa anumang galit sa paligid. Pero nung maganda na buhay, nagpumukod na sila. Nung kami naman na naghirap, sila naman ang kailangan namin. Nilagay namin lahat ng gamit namin, yung gamit namin, binenta nila. Asa ng utang na loob? Wala silang utang na loob. Anong meron sila? Loob na utang.
May dahilan ka para magalit, sumumpa. Pero lalahanin mo, Kristiyano ka na. Hindi mo matatanggap yung kaligtasan na ito kung babaliwalain mo yung pagliligtas sa'yo. Kahit pa 10 bahay, 100 truck ang nakawin sa'yo, hindi sapat yan. Hindi yan kapalit sa pagliligtas ni Jesus sa'yo. Kaya let go. Nag-usap-usap kami, sabi namin gano'n eh. Kalimutan na yan kasi meron pang mas higit na pwedeng ibigay ang Diyos. Magpaka-Kristiyano ka. Kaya humahanga ako sa tatay nanay ko. Wala na sila. Pero nag-iwan sila ng magandang example sa amin. Di sila perpekto. Pero doon sa bagay na yun, kita ko tatay ko nakakunutang noo. Nanay ko iyak ng iyak. Bakit nagawa ng ko? Yung awaiting ng oh Jesus, nakukuha niyo. Kasi sa pinakahuli, titingnan ng Diyos, naging mahalaga ba yung pagliligtas ko sa iyo o pinairan mo pa rin yung dating ugali mo? Huwag mong sasayangin. Huwag mo sasayangin yung niligtas ka niya. At dahil sa niligtas ka ng Diyos, ina-expect niya na siya, si Lord, ang pinakamahalaga sa iyo. Hindi yung dinaya ka. Regalo mo na lang. Dati rin naman, ang daya ka eh. No, unbeliever ka. May dahilan ka para magalit. Pero mas malaki ang dahilan mo na magpatawad. Bakit? Kasi mas malaki yung kapatawaran binigay niya. At kung hinihingi niya sa iyo, patawarin mo siya. Maliit lang yan. Compare mo ron sa napakadakila. Yan ang sabi niya. Kaya nga dito sa simbahan, kapag may mga maliliit na problema ganyan, pinapalagpas yan. Maliban nga lang kung gumagawa ka na ng division. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya, kapag gumagawa ka ng division, mag-warning ka na. Pero yung mga maliliit na to, sabihin natin, yung hindi ka man nakamayan, hindi ka na manuhan, let go. Amin po ba? Pakita mong mas mahalaga pa rin si Kristo sa iyo kaysa sa anumang persecution, anumang pang-aapi ang natanggap mo dito sa lupa. Kasi ang tunay na kaligtasan, hindi ka na apektado ng gagawin ng tao sa iyo. Bakit ka matatakot doon sa maaaring gawin ng tao sa iyo? Ang katakutan mo yung may kapangyarihang sunugin ka sa impyerno. Sino yun siya? Matakot tayo sa kanya. Kaya kapag may ginawa sa iyo ang tao, nagsalita sila sa likod mo, ninakawan ka, chinismis ka, let go, forgive. Kasi mas mahalaga ang kaligtasang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ang bawat isa po sa atin, kahit yung mga manunood nito, kung merong isang bagay na sumasabit pa sa iyo, let go. Kasi hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Ulitin ko po, sabi niya, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Number 1, yung impyerno. Number 2, yung rapture. At number 3, habang buhay ka pa. Maraming gustong manakit sa iyo. Maraming gustong man-down sa iyo. Maraming gustong mag-alipusta sa iyo. Maraming gustong sumumbat sa iyo. Maraming gustong maaksidente ka. Maraming gustong mapahamak ka. Mga puwersa yan, mga tao o mga espiritu. Pero sabi niya dito sa number 3, Hebrews 2, verse 3, iingatan ka ng Diyos dyan sa mga yan habang buhay ka pa. Hindi yung pagpatay ka na, hindi. Habang buhay ka pa. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw
ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Sige, ulitin nga natin ito bilang worship natin sa Panginoon. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus. Tingnan niyo mga kapatid. Kung meron nakagawa sa inyo ng hindi maganda, no? Sa opinion niyo, hindi maganda, kayo ay naapi, kayo ay napagsalitaan, kayo ay nagawan ng unfair na bagay, kayo ay niyurak, ininsulto, nilait, o kaya nabulyawan, na talagang hindi naman physical pero nasaktan talaga yung damdamin at maaaring ilang taon na andun pa rin yung sugat. Iregalo nyo na lang sa Panginoon, patawarin mo lang at itrato mo na parang wala siyang ginawang mali sa'yo. Noong time na papalisin na kami sa bahay, wala na kaming matitirhan, may kakilala ang nanay ko na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Pero andun po yung tiwala nga ng nanay ko, ng tatay ko, kahit ako. Kasama ako naghatid ng mga gamit na yun. Pero hindi naging maganda eh. Pero ano ba naman yung gamit na yun? Pwede ibalik ng Diyos yan. Ano ba naman yan? Yung mga kahit pa mahalaga sa'yo yan eh. Kahit pa pinundar mo yan eh. Ngayon, nilustay nila. Binenta nila. Ano ba naman yan? No? Meron pang mas mahalaga riyan na pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo ng ilang beses.
huwag mong dudungisan yung relasyon mo sa Diyos. Kasi alam niyo, binabantayan tayo ng Panginoon. Sabi niya gano'n, huwag mong babaliwalain yung pagliligtas. Abay, pati ang relasyon sa Diyos, dinamay. Huwag. Huwag. Huwag nating dadamay ang Panginoon. Naalala ko noon, Auntie Baby, bakit di ko naman sasabihin hindi ba lagi po tayo sa Craig doon sa lugar niyo? Ando si Manang Grace sabi ko gano'n. Bakit asan yung ibang mga taga-Craig? Sabi niya, nag-away sila. Ano ibig sabihin nun? Hindi tuloy aatin yung ibang mga taga-Craig kasi nadamay sa away. Yung nga lang, pagka sa Panginoon, huwag nating dadamay. Nagtatawanan kami ni Manang Grace doon. Pero, huwag mong dadamay ang Panginoon. Huwag mong babaliwalain ang kaligtasan niya dahil mas malaki ang ginawa niya kaysa sa mga maliliit na mga bagay na yan. Amin po ba? Ipakita mong mas mahalaga pa rin ang relasyon mo sa Diyos. Meron tayong kakilala rito. Kung sasabihin ko sa inyo ang pangalan, matatawa kayo. Bakit? Pinagalitan ng magulang. Nag-away sila ng magulang. Pati ako dinamay. Pati ako ayaw kausapin. Sabi ko, ano nangyari na sa'yo? Wala, hindi ako pinapansin. Bakit? Dinamay na niya lahat. Galit siya sa mundo. Pati ikaw. Siguro, bahagi ka ng mundo niya. Huwag mong idadamay ang Panginoon. Dahil sabi niya, huwag mong babaliwalain ang napakadakilang kaligtasan na to. Ano ibig sabihin ng kaligtasan na to? Hindi ka papatay. Wala ka pa sa impyerno. Wala pang rapture. Ililigtas ka niya sa mga pangit dito sa mundo. Amen? Kaya, bilang mga sa katabi mo, yung mali mong nagawa sa akin, binibigay ko na. Pinapatawad na kita. Okay, kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, libre mo ako mamaya. Let go! Let go. Amen. So, ano po, grupo po tayong tigat-tigatlo. Pag-pray natin yung July camp natin, lalo na itong bagyo na to kasi sabi nila, mga 15 bagyos, ano ba yun? 15 storms pa ang darating sa Pilipinas. Ay, nandito pa lang tayo sa A, B, C, D, E. O ilan pa? 10 pa. Lumulubog na ang Pilipinas. Sa tindi. Sabing gano'n, ano gagawin natin? Iangat natin yung Pilipinas na ganyan. Hindi daw yun ang problema talaga Dahil sa korap ng bilyon ang nilabas para sa baha, hindi na masolusyonan. Kasi nagpunta yung pera. Abe, huwag niyo akong tingnan, hindi ako kumuha. Alam niyo kung saan ito sobra kasing dami na ng ulan. Yun ang sinasabi nila kasi yung pang isang buwan na ulan, ibinuhos siya ng isang araw. Ibig sabihin, ang Diyos na lang makakatulong sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi natin ipagpe-pray ang bansa natin. Amen po ba? So pag-pray natin yung camp, at saka yung believers camp, kasi hindi na tayo sa Peniel, at pag-pray natin yung climate natin, kasi nagbabago na nga talaga. No? Kamusta po si mama niyo po? Ano pong pangalan nga ni mama niyo? Esperanza Aliman. Esperanza. Aliman. Sama natin sa prayer. No? Ayan. Sige po, grupo tayo. Tigat-tigatlo. Pag-pray natin yung camping, yung 2 camping, yung bagyo, at saka yung mama po nila, Ate Jomay, na Esperanza Aliman. No? Ayan. O sige po, Ate Maribig. Pakiano po si ate.